Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw, napupuno na ng ingay ang kusina ng compound ng pamilya Villaraza. Isa sa mga masipag na naghahalo sa harap ng kalan, si Shane de los Reyes. Panay ang liyad niya habang ginagalaw ang sandok. Paano kasi? Napagod siya sa ginawang paglalaba kagabi kaya ngayon. Hindi siya komportable habang kumikilos. Gising na si Madam Natalia. Ayos na ba ang lahat ng yan, Shane? Tanong ng mayordomang si Aling Casita. Ipiplating ko na, bilis! Ay, opo, eto po. Agad siyang kumilos at nagsali ng pagkain sa malaking mangkok. Kayo na po ang bahala. Ihanda na ang lahat. Dadalaw si Madam Rosa. Huwag niyong ilabas sa mga babasaging baso ha. Yung mga metal muna ipagamit natin, gaya ng mga kupita. Nakinig sila sa payo ng ginang. Kapag bumibisita si Madam Rosa, nagliliparan ng mga baso at plato sa hapagkainan. Muntik nang matamaan si Shane nung minsan, pero dahil mabilis ang ginang, naitulak siya agad nito palayo. Malupit ang pamilya Villaraza kay Madam Rosa. Pero takot ang mga ito sa anak ng ginang na si Lance. Kung sino pa yung anak sa labas, siya pang naging pinakamalakas. At isa yon sa mga kinaiinisan ng mag-anak kay Madam Rosa, na kilalang kabit ni Roman noong nabubuhay pa ito. Pinapasok ng pamilya si Lance pero hindi ang ina nito. Tinambangan ng lalaki at ngayon, nag-aagaw buhay sa ospital. Mas naging marahas pa ang mag-anak kay Madam Rosa dahil wala nang magagalit. Bumati kayo bago umalis. Atas ni Aling Casita bago pinangunahan ang pagpunta sa dining hall. Ito na ba ang almusal natin? It looks hearty. Iba pa rin talaga kapag nakakain ka na masasarap. I hope Lance will be able to experience eating real food again. Pero wala tayong magagawa kung talagang mamamatay na siya. Won't you agree, Rosa? Panimula ni Madam Natalia, ang orihinal na asawa ni Roman Villaraza, ang lalaki ng abet at naging ama ni Lance. He's just in a coma, Natalia. Huwag mo namang hilingin na mamatay ang anak ko. Hindi mo magugustuhan oras na malaman niyang sinabi mo yan. Balik ni Madam Rosa. Exactly. He's in a comatose state. Ba't kailangan pa natin siyang pag-aksayahan ng pera? Yamot na Annie Flor, anak ni Natalia. Ganyan ka ba sa harap ni Lance? O ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil wala siya rito? Malaki ang kumpiyansa mo kay Lance, Rosa. Pero kung talaga magaling siya, hindi dapat siya naisa ng kabilang grupo at natamaan ng bala sa ulo, di ba? Sabat ni Sebastian, ang asawa ni Flor. Hindi na makakapagpasya ang pakhan. Kailangan natin ang susunod na mamumuno sa organisasyon. Desisyon ni Natalia. Kumuyom ang kamao ni Madam Rosa. Nakamasid naman si Shane sa susunod na mangyayari. Mukhang pinag-uusapan nilang lahat ang pakhan o ang leader ng kanilang pamilya na si Lance. Dahil si Roman lang ang lalaking anak ni Lolo Danny. Inasahan ng lahat na siya magtutuloy ng kanilang organisasyon. Pero namatay din ito, bago pa man magkaanak ng lalaki ang asawang si Natalia. Ang kabit nitong si Madam Rosa, ang pinalad na magkaanak ng lalaki kay Roman. Kaya't napilitan ng pamilya Villaraza na kilalanin si Lance. Ito ang 2nd taon ng pamumuno nito sa organisasyon. Hindi niyo pwedeng palitan si Lance. Mariing sambit ng ginang. At bakit hindi? Flor, I think I need a new hearing aid. Tama ba ang naririnig ko? Inuutusan tayo ng kabit na to? Pakli ni Natalia. Tumawa lang si Madam Rosa. Matagal nang patay ang asawa mo pero galit ka pa rin. Hindi ba't gabi-gabi kang dinadalaw ng hardinero niyo rito? You should be happy. May nagdidilig na sa'yo. Stop clinging to the past and be mature. Lumipad ang isang kupita sa direksyon ni Madam Rosa. Mabilis itong inurong ang silya upang hindi matamaan. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa iyo, Natalia. Nandito ka para makialam sa gusto namin mangyari. Hindi ba't pakikipag-away yon? Isang batas ng pamilyang ito
na kapag hindi kayang mamuno ng pakhan, kailangan siyang palitan sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng sayangin ang pera sa taong nasa bingit na ng kamatayan, naintindihan mo? May anak si Lance, Natalia. Hindi sila kasal na babaeng yun. Pero gaya ng alam nyo, kailangan kilalanin ni Lance ang bata. Ipagpapatuloy ko ang pagpapagamot niya. Ano? Desperada ka lang, Rosa. Alam ko kung paano ka gumalaw. Nandito ako para ipaalam sa inyo ang bagay na yon. Susunduin ko na rin ang babaeng nabuntis ni Lance. Baka mapano siya sa puder nyo. Kaya ako nang bahala sa kanya. Lumingon si Madam Rosa at sumentro kay Shane ang tingin. Iha, I'm sorry this happened to Lance. Huwag kang mag-alala. You and the baby will be safe with me. Lumingon si Shane sa magkabilang gilid. Ako ba yung tinutukoy ni Madam Rosa? Nakita niya na sa personal ang pakhan, pero kahit isang beses hindi pa sila nag-usap. Seryoso ito. Laging nakakunot ang noo. Imposibleng siya ang tinatawag ni Madam. Shane, don't be scared. You know me. Mula nang pinasok kita rito hanggang sa aminin mong may relasyon kayo ni Lance. May ginawa ba ako masama sa'yo? Dagdag pa ng ginang. Tuluyan na siyang napanganga. Nadamay pa siya sa palabas na nais itong e-ere sa hapagkainan. What? Ikaw? Singhal ni Flor. He did it with a maid? Oh my God! Ano pa bang aasahan niyo kay Lance? I mean, his mom settled sa pagiging kabit. Low class and genes nila. Villarasa family was doomed to have their lineage mixed with your family. Komento ni Sebastian. Dumilim ang mukha ni Shane. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaking yun. Totoo na si Madam Rosa ang pumulot sa kanya mula sa daan. Binigyan siya ng oportunidad na magtrabaho rito sa tulong ni Lance. Utang na loob niya yon sa dalawa. Sawa na siyang marinig ang pang-iinsulto nila sa mag-ina. Kahit kailan, hindi siya sinaktan ni Lance. Kaya kung may maitutulong siya para hindi ito mamatay, gagawin niya. Sasama po ako sa inyo, Madam Rosa. Sagot niya laban sa mapag-akusang titig ng lahat. Kalmadong umiti ang matanda. Narinig niyong lahat, ha? Hindi niyo pwedeng galawin si Lance. Bilang nanay niya, ako ang maghahanda ng mga bantay sa labas ng kanyang silid. Walang lalapit sa inyo. Baka lagyan niyo rin ng laso ng pagkain niya, gaya ng ginawa niyo sa akin ngayon. Tinapon ng ginang ang pinggang may lamang pagkain. Agad na umiwas si Natalia. Ayaw na madampian ng kontaminadong plato. Napalunok si Shane. Masama ang kutob niya sa lahat ng nangyayari. Makalipas ang ilang linggo, pinaharap ni Madam Rosa si Shane sa isang espesyalista. Pagkatapos siya nitong kunin sa poder ng mga Villaraza, agad nitong ipinaliwanag ang mga susunod nilang hakbang. Kinailangan niya magbuntis para mapakalma ang kamag-anak ni Lance. Handa ka na ba, Miss De Los Reyes? Opo, ma'am. Hawak niya ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyon. Binigay ito ni Madam Rosa. Wala sa puso niyang pagbubuntis. Birhen pa siya. Hindi niya alam kung makakaapekto ba ito sa mangyayaring panganganak. Pero dahil buhay naman nila sa magiging kapalit, nilunok niya ang mga katanungan at hinayaan sila na gawin ang paglalagay ng similya. Matapos ang lahat, niyakap siya ni Madam Rosa. You saved Lance's life, Shane. Maraming salamat. Wala nga naman po, Madam. No, call me Mama from now on. Napangiti ang ulilang si Shane. Sige po, Mama. Inabot ng ilang buwan ang itinagal bago sila nakatanggap na magandang balita. 3 ulit muna siya bago ganap na naging successful ang fertilization sa kanyang matres. Sabi ng doktora, buntis na siya. Naging maligaya ang unang buwan ng pagdadalang tao niya. Wala siyang naramdamang kakaiba sa katawan. Pero dahil lumabas mismo sa PT na isinagawa sa ospital ang positive finding, alam niyang dapat siyang magdoble ingat sa bawat paggalaw. Hindi na rin masama na ipinasyal siya ni Madam Rosa sa tuwing wala itong ginagawa. Nagsha-shopping sila ng damit pambata, gaya ng lampin, diaper, at bottle feeder para sa sanggol. Ginulat sila na isang tawag habang pauwi. Hello, may importante bang balita?
Bungad ni Madam Rosa sa tumatawag. What? He's awake? This is great! Hold on. Papunta na ako dyan. Lumamig ang sikmura ni Shane. Kilala niya kung sinong tinutukoy ng ginang. Sino pa nga bang hinihintay nito magising kundi ang anak? Kinakabahan siya. Ngayong buntis na siya tising na si Lance. Paano sila maghaharap nito? Ang unang linggo ni Lance bilang ganap na gising ay nakakabagot. May tinatago ang kanyang ina base pa lang sa kakaibang ekspresyon nito sa tuwing napapatingin sa kanya. Nagbago ang kanyang katawan, nangayayat ng husto at namutla dahil sa matagal na pagkakalugmok sa kama. Gayunpaman, desidido siyang gumaling agad. Kahit pa may base sila rito sa Pinas at nakasanayan niyang tumira dito, kinailangan niyang bumalik ng Sicily para asikasuhin ang iba pa nilang tauhan. Nagkakagulo na muli ang pamilya Villaraza. Gising na ang pinakakinaiinisan nilang tao sa lahat. Sabik na siya makita ang mukha nilang gulat at takot. Lance, may sasabihin si Mama sa'yo. Alam mo na kailangan ko ilaban ang posisyon mo, hindi ba? Takot sila. Hindi nila tatangkaing patayin ako habang comatose. They dared, Lance. Ipinaliwanag dito ang lahat na nangyari sa kanya. Gulantang na tumulala si Lance sa pader hanggang matapos ang pagkukwento ng kanyang ina. I can't be that good, Mama. Huminga lang kami ng parehong hangin. Nabuntis ko na siya. Be serious, Lance. Yun lang ang alam kong paraan para matulungan ka. They want to use your condition to stop life support. Ngayong gising ka na, kailangan mong gumawa ng kasulatan na kinikilala mo ang anak ninyo ni Shane. Fine, as if I have a choice. Natawa siya ng paghak. In the end, naulit lang ang ginawa ni Papa dati sa inyo. Ano namang kinalaman ni Roman sa usapan natin dito? Ikaw lang ang iniisip ko lagi, Lance. Kung ano man yung bumabagabag sa'yo, alisin mo na yan. You have to prepare. Total nakakapagsalita ka na na maayos at kumakain ka na na maayos. Oras na para makilala mo si Shane ng personal. Hindi na bumoses si Lance. Alam niya kung anong pahiwatig ng kanyang ina at ayaw niya ito magalit. Tiniis ni Rosa Lesnaya ang hiya para lang mailuwal siya at mabigyan ng magandang buhay sa pamilya Villaraza. Hindi niya dadagdagan ang problema nito. Pagkaraan ng ilang araw, nakita niya muli sa personal ang kanilang kasambahay na si Shane. Namumutla ang mga mukha nito habang papalapit sa kanya. Ipinilig ni Lance ang ulo at pinagmasdan ang kabuuan ni Shane de los Reyes. Bilugang mga mata. May maliit na mukha at may katangusang ilong. Morena, may kaliitan kumpara sa kanya at malaman ang pangangatawan. In short, hindi niya type. I'm sorry about the trouble. Hindi mo siguro inasahan ang biglang request ni Mama. I'm glad you agreed. Agad na kumalma si Shane. Ayos lang, sir. Bayad po ako sa ginagawa ko. Yun nga lang ho, gusto ko ibalik yung kalahati. Bakit naman? Pera mo yun? Kasi gusto ko po makita yung bata oras na mailabas siya. Hindi niyo man ako payagang kilalanin bilang ina ng anak natin. Ayos na po kahit maging tagapagbantay niya ako tagalaban ng damit. Seryosong hiling nito. Bumagsak ang panga ni Lance. Gaano man siya kalupit sa ibang tao. Hindi naman ganun katigas ang puso niya pagdating sa ina na mahal ang kanilang anak. Si mama niya ang lumapit sa dalagang ito. Kaya magiging unfair kung pag-iisipan niya ito ng masama. She's innocent and Lance knows it. Wala akong planong suluhin ng bata, Shane. The child is also yours. Hindi ko pagkakait sa kanya ang karapatan. Ganun din sa'yo. I'm sure we will be able to come up with a suitable compromise para pareho nating maalagaan ang patas ng bata. Pahayag dito bago umatras. Pinulot ni Lance ang nahulog na bimpo at pumunta sa treadmill. Tumakbo siya roon bago lumingon kay Shane. Speak. Mag-workout lang ako para hindi aksaya sa oras. Sige. Inayos nila sa buhok na basa ng pawis at nagpatuloy sa pagtakbo. Wala na siyang marinig na salita mula kay Shane. Kaya hinayaan niya ang babae na magmistulang pepe sa isang tabi. Wala siyang interes na makapag-close dito.
Gayunpaman, naalala niya sina Natalia, Flor at Sebastian. Sila ang pinakaaktibong miyembro ng pamilya Villaraza dahil ang karamihan masyado pang bata. Lahat pa, babae. Mula pagkabata, tinuro na sa kanilang pamilya na dapat lalaki ang kumikilos at ang mga babae ang protektahan. Huwag silang i-expose sa maruming kalakalan at dapat magpakasasalang sa yaman ng pamilya. All troubles are for the women, ika nga nila. Si Natalia, kamusta? Untag niya kay Shane. High blood pa rin po sa inyo. Natawa siya ng bahagya. Kaya pala ang tagal ko nagising. Ang lakas ng dasal niya. Hindi pinapakinggan ng Diyos sa mga dasal na gusto makasakit ng kapwa. Huwag kang ganyan. Nabura ang ngiti ni Lance. Itinigil niya ang treadmill at bumaba para tingnan si Shane. Ano sabi mo? Hindi ko na uulitin, baka magalit ka. Basta yun na yun. Iniwas ito ang tingin bagamat nagmamataas. Kumibot ang labi ni Lance. Gusto niyang takutin si Shane upang makita kung manginginig ba ito o hindi. Kaso na maalala niyang buntis ang babae, hindi niya napinilit. Ba't ganyan ka makatingin? May inisip kang di maganda, no? Do I look like someone who has bad intentions? Oo! Mukha ka may maitim na binabalak. Nasamid siya sa iniinom. Pinunasan niya ang bibig habang naglalakad palayo. Bahagya siyang nahilo sa pagod. Subalit malakas ang fighting spirit ni Lance. Gusto niyang manumbalik agad ang kanyang lakas, kaya magbubuhat siya ng dumbbell. Anong gagawin mo? What do you think? Mukha bang lulunukin ko tong dumbbell na to? Of course magbubuhat ako. Aba malay ko sa'yo. Malakas ka naman eh. Baka mapilit mo. Ba't ganyan ka makipag-usap sa akin? Nakakalimutan mo na yata kung sino ako. Hindi na ho ako namamasukan sa inyo bilang katulong. May 5 million pa ako kaya milyonarya na rin kung may tuturing. Ino-okray mo ako, kaya ba't di kita okrayan pabalik? Natigilan si Lance. Tumigil siya saglit para ipahinga ang mga braso bago nagpatuloy sa pagbubuhat. What's okrayan? That sounds naughty. Tagal mo na sa Pinas. Di mo alam yon? Mukha bang nandito ako para makipag-small talk? I came here for work and to hide. Tumango si Shane. Nasundan pa ang mga sinabi nito sa kanya. Pero nabingis siya dahil sa labis na pagod. Pumikit na lang siya at saka hinintay na makarecover ang katawan. Naramdaman niya ang pagpunas ni Shane ng bimpos sa kanyang muka. Pawisan ka, Lance. Itinikom niya ang bibig. Hindi niya mawari kung anong nararamdaman. She's clearly a stranger to him. Wala silang ibang koneksyon maliban na lang sa batang nasa sinapupunan nito. Marahil sapat na yon para kay Shane upang maging close sila. Dapat linawin niya rito ang kanilang ugnayan. She can't keep crossing the line. Dapat may boundary itong kinikilala dahil hindi sila magkaibigan. Nagugutom ka na ba? Kanina ka pa nakakunot na oh. Gusto kong kumain ng matamis. Bumangon si Lance at nagpasyang sa kanya na ito kakausapin ng masinsinan. Sa ngayon, bubusugin niya muna ang babae. Kawawa naman ang anak nila kung kukulangin sa nutrisyon. Natuklasan ni Shane na ibang-iba si Lance sa kanyang mga naririnig. Noon sa malayo niya lang ito nakikita, kaya ang tanging nasasabi niya lang ay, istrikto ang binata at seryoso lagi sa buhay. Ngayon, madalas silang naiiwan sa bahay ni Madam Rosa. Nakita niya kung paano magbiro ang binata. Marunong din pala itong tumawa at mapagod. Pakan, bungad ng isang lalaking bisita habang papasok ito sa tanggapan ng bahay ni Madam Rosa. May problema. Bakit hindi pa na-deliver kay Mr. Chong ang kailangan niya? Sir, 1 buwan nang delayed ang order noon. Sumulya pang lalaki kay Shane bago sumenyas kay Lance. Hindi naman yun inindan ng lalaki. Nag-focus ito sa pagbabasa ng mga dokumentong naiwan sa opisina magmula ng Makoma. Nakita mo naman siguro kung nasaan ako noong nakaraang buwan. Kung desperado si Mr. Chong na makuha ang mga armas niya, ba't di siya magpadala ng ginseng para gumaling ako agad? Minamadali nila tayo. Wala naman silang naiambag sa pagpapagaling ko. Madramang sabi ni Lance.
Pero wala ka namang ginawa nitong nakaraan, kundi mag-workout at tanungin ako ng mga walang kwentang bagay. Ba't di mo asikasuhin yun? Sumbat ni Shane sa isipan. Hindi niya yun sinabi at mas piniling makinig sa usapan nila. Hindi iba ang trato ni Lance sa kanya. Matagal na siya sa poder ni Madam Rosa. Wala naman siyang ginagawang masama. Ayaw niyang lumabas. Sa takot na baka makasalubong niya ang isa sa mga Villaraza at gantihan siya sa ginawang pagsama kay Madam Rosa. Pakhan, kung di ka mag-iingat sa ginagawa mo, baka posibleng balikan ka ng mga taong pinagkakautangan natin. Sa ngayon, konti pa lang ang naaabot natin sa kota. Natigilan si Shane sa pagmuya ng tinapay at seryosong tumingin kay Lance. Sinamaan siya nito ng tingin. Magtubig ka. Kulang na lang pati ang platong at katin mo. Binuka niya ng malaki ang bibig. Pinakita kay Lance kung paano niya ubusin ang huling slice ng tinapay. Napapailing na yumuko ito. Kailan ba ako tumalikod sa usapan? Nakalista na sa ledger kaya hindi ko tatablahin sina Mr. Chong. Sige na, alis. Huling ani Lance sa empleyado. Nung makaalis na ang tauhan, agad na inayos ni Shane ang pag-upo at tinitigan si Lance. Kailangan mo asikasuhin yun. Baka lumala ang problema kung babagal-bagal ka. Sino ka para utusan ako? Ako nanay na anak mo. Taas no niyang sabi sa kabila ng kaba. Iniisip lang kita. Ayoko na kapag lumabas si baby, hindi ka na niya maabutan. Sa dami ng kaaway mo. Kumalma sa wakas ang binata. Tumayo ito sa kanamewang sa kanyang harapan. Show me your stomach. Anong show? Ayoko nga. Let me feel the baby. First time ko maging tatay kaya sige na. Ipinakita niya ang tiyan kay Lance. Hindi niya inangat ang damit. Hindi pa masyadong malaki yung bukol. Tingin ko maliit na baby siya. Nagangat ng kilay si Lance bago inabot ang kanyang tiyan. Inangat ito ang shirt at pinakiramdaman ng balat doon. Natameme si Shane. Baka natabunan ng tinapay ang anak natin ah. Inubos mo yung isang buong tray. May gana ka pa kaya magapunan mamaya? Tanong nito. Oo naman. Pagkain yan eh. Hindi ako tumatanggi sa grasya. Mukhang di nga. Bilog na bilog ito mukha mo. Sometimes, I wonder kung buntis ka ba talaga o busog ka lang. Kung pangalanan ko kayang spaghetti ang batang to, para tigilan mo na yung kakaasar mo sa akin. Banta niya. Natawa si Lance. Spaghetti, don't threaten me with a good time. Habang umiiri ka, pupuntahan ko ang nurse at i-register ko bilang buko pa yung pangalan ng bata. Gawin mo, sige. Talaga'y papakulong kita. Nababahala ang sabi ni Shane. Hindi pa naman niya matansya ang ikot ng utak nitong si Lance. Paano kung seryosohin ito yun? Anong ginagawa niyong dalawa? Bumungad si Madam Rosa mula sa pinto. Hindi nagpatinag si Lance at nagawa pang takpan ang nakausling siya ni Shane. Nothing unusual. Gusto ko lang kumustahin kung may sapat na space pa ba para kay baby. Ito kasing nanay niya. Nakaubos ng 2 supot ng tinapay. Ngumiti lamang si Shane at proud na tumingin kay Madam Rosa. Hindi siya yung tipong nakakaranas ng pagsusuka at paghihilo. Hindi siya sakit sa ulo ng mag-ina. Right. Is that so? Hilaw na sabi ng matanda bago nagpatuloy sa paglalakad. Para bang naiilang ito na makita siyang masaya kasama si Lance. Hinigit niya ang manggas na suot ng sleeves na binata. Mukhang di ako bet ng mama mo. Di ko gets. Ako kinuha niya magiging nanay ng baby mo. Pwede naman siyang magtawag na ibang babae dyan. Ikaw ang kinuha niya kasi. Kasi ano? Secret. Napairap siya. Sa susunod na gusto mong tingnan yung tiyan ko, di ko na ipapakita. Ikaw ang pinili niya kasi akala ni mama. Hindi kita magugustuhan. Shane, malayo ka sa mga madalas na nagiging girlfriend ko. Kuha mo? She's hoping I won't get attached. Ganun ba? Bagsak ang panga ni Shane. Yes. Ngayon naiilang siya sa akin. Yun ba'y dahil naging close tayo? Umarko ang kiling ni Lance. We're not close. Not even a little. Di ko ipapakita sa'yo yung tiyan ko kapag sumisipa na si baby. Fine. We're close. 25%. Grabe naman pagpapakipot yan. Hindi ako nagpapakipot, Shane.
Maybe you think living with me is nice. Kapag dumating ang problema, may isip pa rin ba yan? Hindi niya masagot ang tanong nito. Alam niyang delikado ang buhay na meron si Lance. Wala man siya magandang dulot sa mundo. Ayaw niya namang mamatay ng maaga kaya nagkibit-balikat lang siya. Exactly, Wong. Kaya maging masaya ka na sa 25% closeness natin. Yung natitirang 75, ilalaan ko para sa bata. Napairap siya. Pwede bang sukatin ang closeness ng tao? Dapat pagdating sa baby, 100% ang atensyong ibibigay ni Lance. Gayunpaman, wala siyang karapatan na mag-demand sa kung anong dapat ang gawin nito. Kung tutuusin, nakikiraan lang siya sa buhay ni Lance. Pagkatapos yung iluwalang bata, titigil na ang pag-aalaga at pag-spoil na natatanggap niya. Mamimiss niya ang mga araw na gaya nito. Nung makabalik sa dating ayos ang operasyon ng negosyo ni Lance, unang sumalubong sa kanya ang mapang-asar ng ngiti ni Sebastian. Brother, nagising ka pa pala. Kung talaga nainis ka sa akin, huwag ka na magkunwari ng pagngiti mo dyan. Sabi ni Lance, umiling ang lalaki. Gusto ko magpaka-civil sa'yo, Pakan. Kung ano man ang inis ko sa'yo sa personal. Hindi kita kukwestiyonin sa harap ng iba. Huwag mo sana kaming ipahiya ni Flor. Kapatid mo siya. Sinipat niya ng tingin ng mga taong kasama sa mesa. Umismid si Lance. Kinalaunan. Nung pinahiyaan niyo ang nanay ko, may nakapag-isip ba ng ganyan para sa kanya? Buti nga kayo pwede magreklamo. Mama kept her mouth shut. Hindi ka ba lalaki, Sebastian? Lance, huwag kang sobra. Gigil na ani Natalia sa kanya. Ikaw lang ang naiiba sa pamilyang ito. Huwag kang magpakampante sa posisyon mo ngayon. Nakalimutan mo na bang tinamaan ka ng balas sa ulo kamakailan lang? Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Galingan niyo pa. Malaman ko lang kung sino nagutos nun. Hindi ko palalagpasin. Nung tumahimik sa wakas ng mesa, pinagsiklop niya ang kamay at ngumiti. Pag-usapan natin muli ang delivery ng armas kay Mr. Chong. Patapos ang tensyonadong hapunan, tumayo na si Lance nang hindi ginagalaw ang pagkain sa mesa. Nahuli niya ang sulyap ni Natalia sa kanyang pinggan bago umiling. Pagod na umuwi si Lance sa bahay ng kanyang ina. Agad siyang inusisa nito. Kahit hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Anong sabi nila, Lance? Hindi ba nila tanggap ang anak mo? Ipapadala ko ang lahat ng mga papeles. Ma, hindi pa ako kumakain. Well, bakit hindi ka nagapunan sa labas? Sagutin mo muna ako. Wala silang sinabi patungkol kay Shane. Mukhang tanggap na nila ang tungkol sa anak namin. Tapos na mama, ba't magkakaroon ng problema? Narinig ko na may kinausap si Natalia para patayin ka. Ipinilig ni Lance ang ulo. At paano niyo nalaman yan? Ako pa, may paraan din ako, Lance. Mag-iingat ako. Si Shane, wala ba kayo narinig na balita? Wala. Susubukan ko magtanong-tanong. Thank you, ma. Umakyat ng silid si Lance. Binuksan niya ang kwarto ni Shane. Naabutan niya itong nanonood ng palabas sa malaking TV. Hey, malalim na ang gabi. Ba't gising ka pa? Lance! Hinihintay kita. Kumusta ang lakad mo? Naningkit ang kanyang mga mata. Ba't mo tinatanong? Wala naman. Gusto ko na malaman kung ayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kinalimutan yung sinabi mo. Mag-iingat ako para kay baby. Hindi ko hahayaan na lumaki siyang walang ama. Pangako niya sa babae. Kumuha ito ng tinapay mula sa tray na nakalapag sa nightstand. Heto, sa'yo na. Thank you. Matulog ka na maaga. Huwag kang nagpupuyat dahil kawawa naman si baby. Ngumiti si Shane. Napatitig si Lance sa mukha nito bago sapilitang iniwas sa mga mata. Good night. Good night, Lance. Isinara niya ang pinto. Nilaro ni Lance ang tinapay sa kanyang kamay bago kumagat dito. Hindi siya mahilig sa ganitong pagkain. Pero ngayong gabi, halos di niya matigilan ang pagnguya. Tamang-tama ang tamis. Isang araw, nagmamadaling bumaba si Shane. Sabi ni Madam Rosa araw na ng kanyang unang check-up. Excited siyang marinig ang sasabihin ng doktora. Hindi po ba natin isasama si Lance, Mama? Tanong niya dito. He's busy? I-report ko na lang ang resulta sa kanya.
Hindi niya na kailangan lumiban sa trabaho para dito. Nadismaya si Shane. Kinuha niya ang cellphone at napagtantong wala siyang numero ni Lance. Gusto niya sana itanong kung nasan to ngayon. Habang nasa biyahe, naaaliw si Shane sa tanawin. Ngayon lang siya muli nakaalis ng bahay, pero hindi niya naman makasundo si Madam Rosa. Kaya kailangan niyang sarilihin ang kasiyahang nararamdaman. Hindi nagtagal, inatake siya ng matinding pagkahilo. Inalala niya si baby kaya tinapik niya si Madam Rosa. Ma'am, nasusuka ho ako. Pakitigil ang sasakyan. Bumaba agad si Shane at nasuka sa gilid ng kalsada. Ilang minuto siyang nakayuko habang inuubos ang laman ng sikmura. Noong lingunin niya si Madam Rosa, nakasandal lang ito sa sasakyan at nakatingin sa cellphone. Wala itong pakialam sa kanyang paghihirap, kahit paapo pa naman ito ang dinadala ni Shane. Okay na po ako. Umiling ang ginang bago natatawang pumasok ng sasakyan. Napalunok siya. Pasensya na po, ma'am. Mukhang hindi okay si baby. Masasanay ka rin. Matabang nasabi nito. Tumango siya bago pumikit para pakalmahin ang sarili. Nung ibuka niya ang mga mata, sumakto naman ang pagsalpok ng isang sasakyan sa kanilang kotse. Nawala ng malay si Shane dahil sa gulat. Nung magising siya, una niyang nasilayan ang nagdudugong mukha ni Lance. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nagkasugat ng ganyan kalaki? I'm sorry, ngayon lang ako dumating. May nangyari on the way. Nabangga ba kayo sa daan? E di sana nagpatingin ka muna sa doktor bago ka pumunta dito. Sabi ni Shane. Umiling ang binata. Okay lang, sanay ako. Sabi ni Mama, ayos lang ang baby. Ikaw may nararamdaman ka ba? Wala naman. Masakit yung leeg ko pero maliban dun wala nang iba. Mabuti naman. Inabot ni Lance ang kanyang kamay at pinisilyo ng mariin. Umurong yata si baby sa tiyan mo. Di ko makita yung umbok. Siyempre, ilang buwan pa lang naman. Siguro pagdating ng 5 buwan saka siya lalaki ng sobra-sobra. As in, lalaking parang bola ng basketball. Malakas ang binigay nilang painkiller sa'yo Mukhang high na high ka sa gamot. Umiling naman siya. Masama yung high na yan. Oo na. Nakahinga siya na maluwag. Alam mo, ang huli kong inisip kanina bago mawala ng malay, ikaw. Kung nasan ka, kung ligtas ka rin ba? Sana sumama ka na lang sa lakad namin ni Madam Rosa. Kumunot ang noon ni Lance. Hindi ko alam na aalis kay ni Mama. Kung patungkol sa anak natin, hindi ako magpapahuli. I will always be present. Pero ang sabi ni Mama, busy ka. Akin na nga yung phone number mo para sa susunod matawagan kita. Here, ito ang telephone number na opisina ko. Ang cellphone number ko, ang email ko nandito rin. And heads up, I have 2 burner phones. Itatype ko na lang lahat ng numero. Pati ba naman email? Hindi yan mapapakinabangan ng keypad kong cellphone. Right, sorry. Bumili ka ng bagong phone. You have to reach me whenever you want to. Sige, ibili mo ako ng mamahaling cellphone. Dapat yung latest Anything you want? Tinapik niya ang pisngi ni Lance. Ba't nakakunot pa rin yung noo mo? Pumunta ka na sa mga doktor, magpalagay ka ng bandage. No, gusto ko makabawi sa'yo. Di naman ako nabalian Still, hindi mo mararanasan to kundi dahil sa amin. You're not fit for this life, Shane. Mas matanda pa sa'yo si Mama pero tingnan mo, ligtas siya samantalang ikaw. Ikaw nakasuot ng neck brace. Eh di si Ma'am Rosa na ang pinakamaliksi. Buntis ako imbes na inaakay mo ko nauuna ka pang mainis. Yamot na sabi niya. Kumalma sa wakas si Lance. I'm sorry. Bibili na lang ako ng makakain mo. Babalik ako. Hindi, unahin mo muna yung pagpapagamot mo. Hindi ko kakainin kapag nakita kong wala pang bandage ang ulo mo. Pumalatak ito. Mas matigas pa yung ulo mo kaysa kay Mama. Siguro close na kayo ngayon, ano? Di masama pa rin tingin niya sa akin tuwing nababanggit kita. Hayaan mo. Kapag naipanganak na si baby, alam kong lalambot din si Mama. Matagal na nung gusto magkaapo pero di ko mapagbigyan. It's hard to introduce love in my system. Kaya hanggang ngayon wala pa akong long-term na nakakarelasyon. Paliwanag dito. Ako naman, di pa nagkakajowa pero magkakaanak na. Namilog ang mga mata ni Lance. Nasapu nito ang noo sabay tawa.
Shane, ano bang iniisip at pumayag ka kay mama? Ayoko mamatay ka. Hindi kakayanin ng utak ko ang isipin na may tsansang mailigtas ka pero tumanggi ako. Sagot niya sa lalaki. Nayanig ang puso ni Shane habang iniisip na baka ngayon lang narinig ni Lance na may taong willing na maglaan ng oras para sa kanya. You have a big heart, Shane. Sigurado ako, magiging mabait si baby gaya mo paglabas niya. Sana nga, kapag istriktong gaya mo, pipingutin ko yung tenga hanggang sa bumait. Umalis si Lance matapos magpaalam. Nabura ang ngiti ni Shane. Habang mag-isa siya sa silid, iniisip niya ang nangyari kanina at tagad kinilabutan. Hindi kaya nag-uumpisa na naman ang pagtatangka sa buhay ni Lance? Posible ngayon damay na siya sa pagtugis sa binata. Lalo pat dinadala niya ang nag-iisa nitong tagapagmana. Mukhang nag-uumpisa na maging komplikado ang lahat. Dumaan ang ilang linggo at hindi na naulit muli ang panta-target sa buhay ni Shane. Hindi man natigil ang kamalasan sa panig ni Lance, kontento na siyang malamang hindi mapapahamak ang kanyang mag-ina. Rest assured, Lance, ako nang bahala kay Shane. Sabi ng kanyang ina. Salamat, Mama. Sumandal siya sa sofa at huminga ng malalim. Ngayong gabi, habang pauwi, may nakapostit na kalaban sa loob ng kanyang sasakyan. Nasaksak siya sa tagiliran. Kahit pa nakayanan niyang patayin ng taong gumulat sa kanya, nag-uwi siya ng malalim na sugat. Naawa ko sa iyo, anak. Have you ever thought about everything? Ngayon may anak ka na. Hindi pwedeng puro gulo na lang ang atupagin mo. How about you make some changes in the family? Dapat ba talaga na lalaki lang ang mamuno? Hindi lang yan ang inaalala ko, Mama. I don't care about money, fame, or even power. Hindi ko gusto ang mga yon. Pero oras na bitawan ko ang posisyon ko. Alam ko na tayo agad ang babalingan ni na Flor at Sebastian. Ikaw agad ang pupuntirehin nila bilang ganti. Ayoko mangyari yon. Namilog ang mga mata ni Madam Rosa. You mean, you accepted the position for me? Yes. I want to protect you, Mama. Isa pa gusto kong gantihan ang pamilyang yon. They have this stupid rule that only a male heir can lead. Fine. Gagamitin ko yun para hindi ka nila guluhin. Lance, the greatest revenge is to kill the system. Baguhin mo ang nakasanayan. Bakit hindi ka magtalaga ng isang babae bilang leader ng organisasyon? It doesn't have to be Natalia or Flor. Ano ibig niyo sabihin? Anak, I can be a good leader. Hayaan mo na maging sakripisyo ko to para sa'yo. I love you so much that I'm willing to take this burden for you. Maluhaluhang sagot ni Madam Rosa. Bumuntong hininga si Lance. I know you're kind, Mama. Pero hanggat di pa huli ang lahat, hahanap at hahanap ako ng paraan para hindi ka maipit sa gulong ito. You don't have to wait long. I promise you, magiging malaya tayo. Okay. I will trust your words, Iho. Umalis ito matapos makipag-usap sa kanya. Hinanap nila si Shane at nakita ang babae na tulog sa kama. Mukhang sinusumpong na ito lagi ng antok. Pinanood niya si Shane ng ilang minuto bago isinara ang pinto. Tinanggap niya ang tawag ng isang tauhan. What do you mean? Imposibleng malaman ng mga santilyan kung saan ang warehouse natin. Bulalas niya. Ngayon pa napiling dumagdag sa problema ng kalaban nilang grupo, ang mga santilyan. Noon pa mang hindi siya ang namumuno sa mga Villaraza, sakit na ng ulo ni Lolo Danny ang pamilyang yon. Gusto kasi ng mga ito na masolo ang bentahan ng armas sa naglalakihang syudad. Tingin ng mga ito, mahigpit silang kakompetensya. Kaya kahit gusto ni Lance na umiwas, minsan, harap-harapan na siyang lumalaban sa mga ito. Kilala niyo ba kung sinong leader ng grupo na yon? Set up a meeting with them. Kakausapin ko sila ng masinsinan. Sumagot ang tauhan na wala silang idea kung ilan ang pangunahing miyembro sa pamilya ng Santillan. Kumuyom ang kanyang kamao dala ng inis. Maimbestigahan ninyo. Walang titigil hanggat hindi napapangalanan yung mga yan. Atas niya bago pinatay ang tawag. Ilang araw lang ang dumaan at nagkaharap muli ang pamilya Villaraza. Kasama nila sa ulo ng mesa
Walang iba kundi si Shane. Abala man ito sa pagkain ng mani, halata sa reaksyon ng babae ang seryosong pakikinig. Inilihis niya ang mga mata at tumingin sa mga kasamahan. Maglilimang buwan na siyang buntis. Panimula niya. I'm sorry? Buntis ba ka mo? You've got to be kidding me. Mas mukha siyang busog kaysa buntis. Komento ni Natalia. It's retroverted or tilted uterus pregnancy. Lumabas yun sa resulta ng examination ni Shane. Ipinaliwanag na rin ng doktora sa akin nung tawagan ko siya. Our baby is growing inside, kaya walang umuumbok sa labas. Hindi na maapektuhan ang panganganak niya. Umirap lamang si Flor. So bakit mo kami pinatawag dito? Pinagtangkaan akong patayin ng isang tauhan galing sa mga Santillan. Bumalot ang katahimikan sa silid. Well, too bad at nagmintis siya. Seryosong sabi ni Natalia. Mas maganda sana kung natuluyan. Gusto ko malaman kung may kakilala ba kayo mula sa pamilyang yon. May utang na dugo sa akin ng organisasyon nila. Babawiin ko lang. Ipinilig ni Flor ang ulo. Seryoso ka ba dyan sa tanong mo? O binibiro mo lang kami? Tungkol ito sa kaligtasan ko. This might affect the business that keeps you and your useless husband alive. Sasagot ba kayo? O hindi? Pakhan, magdaan-daan ka sa sinasabi mo. Ikaw ang may kailangan sa amin. Ani Sebastian, hindi mo kami masisisi. Talaga bang wala kang kilala na galing sa mga Santillan? Wala. Paano ka napunta sa posisyong yan kung wala kang ideya? Kaswal na sumagot si Lance. Ikaw nga, walang idea na may kabit at anak sa labas sa asawa mo. Were you shocked? Alam mo ba agad na uupo ako sa harap mo at magiging leader ng pamilyang ito? Naumid si Natalia. Asar itong tumayo at hinila si Flor. Hayaan niyo siya dyan. Umalis na tayo sa mesang ito. Paupuin niyo sila. Malumanay na utos niya. Agad na nagsilapitan ng mga tauhan at sapilitang pinaupo si Natalia pati si Flor. Lance, ano ba? Magpaalam kayo na maayos. Hindi ko kayo ginugutom sa pamilyang ito. Napipilitang yumuko ang tatlo. Sabay-sabay silang bumati sa kanya bago nagmamadaling umalis. Pinunasan ni Lance ang kamay at lumingon kay Shane. Naabutan niya ito na seryoso ang titig sa mangkok ng mani. Matigas ba masyado? Pagpukaw niya sa diwa nito. Hindi, iniisip ko lang. Mukhang ang hirap ng pagbatiin ng pamilya niyo. Don't even think about it. Nariyan ang inggit. Galit at pagiging ganid sa mga mata nila. Oras na maging mahina ako kahit saglit. Tutuklaw ang mga yon. Lalamunin ka ng buhay. I can have them assassinated. Pero hindi pwede yon. At hindi papayag ang karamihan sa mga tauhan, lalo pat hindi sila loyal sa akin. Nirerespeto nila ang buong pamilya dahil dito sila nanumpa. Sinusunod lang nila ang utos patungkol sa negosyo kasi ako nasa posisyon. Kuha mo? Oras na lumabas si baby. Ganito rin ang kakalakihan niya. Nakakalungkot. Lumamig ang sikmura ni Lance. Pinagmasdan niya ang mukha ni Shane ng ilang segundo bago nag-iwas ng tingin. Hindi nga pwede para sa isang bata ang ganitong klase ng pamilya. Kontento si Lance sa ngayon. Pero paano sa hinaharap? Tumatanda na siya. Hindi pwedeng habang buhay, nag-aabang siya ng ligaw na balang tatama sa kanyang puso anumang oras. Kailangan niyang maghanda. Dumaan pa ang ilang araw. Pinagmasdan ni Shane ang sarili sa refleksyon ng salamin at napanguso. Hindi naman lumaki ang kanyang tiyan, pero lumobo na husto ang kanyang muka. Hindi niya na-experience yung malaking baby bump. Masyadong flat ang kanyang harapan. Para bang walang nagbago. Anong ginagawa mo dyan? Natatawang sabi ni Madam Rosa. Kapag nakita ka ni Lance, mataturn off yun sa'yo. Stop being ignorant. Normal lang para sa isang babae ang tilted pregnancy. You're not that special, Shane. Di po sa ganon. Gusto ko po sanang ma-experience na lumaki yung tiyan ko. Para pumahawakan, ni Lance yung bata sa tiyan ko.
Hinahawakan niya yung tiyan ko para tansyahin na paglaki ni baby. Noon yun, pero ngayon hindi na. Umiling si Madam Rosa. Oh, akala ko amazed na amazed ka masyado sa figure mo. Kasi hindi ka nagmukhang butete kahit buntis. Anyway, come here. May sasabihin ako sa'yo. This is something I have learned while having Lance. Agad na tumabi si Shane sa ginang upang makinig. Karamihan sa mga lalaki, masaya magkaroon ng baby. Yung happiness na nararamdaman nila, panandalian lang. Para bang nakapulot lang sila ng pera sa daan. O nabili na nila yung gusto nilang sapatos sa mall. At first, aalagaan. But then, novelty fades. Nawawala ang interes. Napapalitan na lang ng responsibilidad. So kung hindi man ganun ka-attentive sila sa'yo, wala kang magagawa. It's just the way it is. Di naman po siguro. Nararamdaman ko naman mahal na mahal nila ang baby. Suit yourself. Anang ginang at humalakhak. Kung sabagay bata ka pa. Ganyan din ako kabulag noon. Nung inosente pa ako sa ganyang bagay. Eventually, matututo ka rin. Hindi na umimik si Shane kahit pa tumatanggi ang puso niya. Kung pangit man ang karanasan ni Madam Rosa, hindi naman ibig sabihin nun magiging ganun din sa kanya. Maganda ang kutob niya kay Lance. Hindi siya bulag. Napapansin niya ang malagkit nitong tingin sa kanyang muka. May nararamdaman din ang lalaking yun. Anyway, have to go. May importante akong lakad. Kapag tinawagan ka ni Lance, sabihin mo nasa kwarto lang ako. Nagpapahinga. Ayoko mag-alala siya sa akin. Sige po. Hinatid niya ito sa pinto bago bumalik sa sofa. May nakita siyang susi na nakaipit sa upuan. Kinuha niya ito at nagpa siyang iaabot na lang kay Madam Rosa mamaya. Hindi niya inasahan na uuwi si Lance. Sinadya pala nitong sumaglit sa bahay para lang sabihin kumain sila. Niyakap siya nito sabay ngiti. Nasaan si Mama? Di ko napansin. Pero nakita ko to sa sofa. Mukhang kay Mama yata to. Pakisauli na lang sa kanya ha. Laking gulat ni Shane nung dumilim ang mukha ni Lance. Dito ka lang, babalik ako mamaya. Ano meron? Sabi mo sa akin. Mariing pumikit si Lance bago nagmulat. Susi ito na warehouse namin. Imposibleng magkaroon ng ganitong kopya si Mama. Kasi nasa opisina ko ang original na susi. Ba't siya may ganito? Ano ngayon? Warehouse daw naman yun. Doon namin nilalagay lahat ng armas na binibenta namin, Shane. Sinalakay yun ng mga santilyan. Ninakaw lahat ng laman. Dali-daling bumalik ng silid si Shane at naglock ng kwarto. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Ang alam niya, bawal makialam si Madam Rosa sa operasyon ng pamilya Villaraza. Ngayong may susi pala ito ng warehouse. Posibleng may lihim na transaksyon nagaganap at walang kaalam-alam si Lance sa lahat. Pabilis ng pabilis ang hakbang ni Lance habang binabaybay ang daan ng pribadong loft ng kanyang ina. Kanina niya pa ito tinatawagan ngunit walang sumasagot. Ngayon lang siya muli pumunta sa lugar kung saan siya tinago at pinalaki ng kanyang ina bago isinauli sa mga Villaraza. Napaisip siya kung paanong ang isang gipit na waitress ng bar na si Rosa Lestaya may malaking loft sa isang eksklusibong parte ng syudad. Dati, iniisip ni Lance na sadyang madiskarte lang ang kanyang ina kaya may ganitong property. Ngayon hindi na siya sigurado kung saan nagmumula ang pera nito. Bakan, nandyan ba si Madam Rosa? Wala siya rito. Tawagan niyo ako kapag nakita niyo si Mama. Masusunod. Nagunat si Lance at maingat na pinagtagpi ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa huli, ang suspetsya niya, nagbebenta ng impormasyon ng kanyang ina sa mga santilyan kapalit ang pera. Pero bakit? Tanong niya sa isip. Alam naman ito kung ano ang hirap na dinanas niya dahil sa mga assassination attempt ng pamilyang yon. Tumunog ang pinto at pumasok ang kanyang ina. May nakahandang ngiti sa mukha nito. Tila alam na agad na nandito siya sa loob. Iho, paano niyo nalamang nandito ako? The padlock. Oras na mapasok ang fingerprint mo doon, maaabisuhan ako sa text na nandito ka. And why would you do that? Ba't may ganyang function ang padlock niyo? Am I not welcome here, Mama? Of course you are very welcome here.
Pero kasi, alam ko na kapag bumisita ka ako agad ang sadya mo. I want us to be together kapag nandito ka, bawal ba yon? Hindi naman. Pero ang labas para bang may kung ano rito na ayaw niyo makita ko. Enough! Why are you here? May bahay tayo sa sentro. Dahil dito. Tinapon niya ang kopya ng susi sa warehouse. Bumagsak yun sa paanan ni Madam Rosa. Care to explain that, Mama? Look, anak. Ipaliwanag yun na agad, please. Napapikit ito. Si Shane ba nag-abot ito sa'yo? Yes. Now, ayoko na magsisinungaling kayo. Alam ko na ang totoo. I just want to know why. Lance, bilang nanay mo, ang kapakanan mo lang ang lagi kong iniisip. You might think of me as a bad person pero maniwala ka para sa iyo ang lahat ng ito. Lumapit si Madam Rosa at kumapit sa kanyang kamay. Kinausap ako ng Tito Vladimir mo. May sinabi siya sa akin at naisip ko na may punto siya. Tama ang sinabi niya. Vladimir, hindi ko kilala kung sino yan, Ma. Vladimir Santillan. Tito mo siya. Natuyo ang lalamunan ni Lance. Mabilis siyang tumayo at dinuro ang ina. Tito, paano ko siya naging tito, Mama? Nagpadala sila ng tao para patayin ako. Ano ugnayan niyo sa mga yon? Napasabunot siya sa sarili bago sumigaw. Patayin natin sila. Total kilala niyo kung sino yon. Ipagganti niyo ako, Mama. Sinaksak nila ako. Inubos nila ang laman ng warehouse. Isang sampalan dumapos sa kanya muka. Nanigas ang buong katawan ni Lance. Hindi siya makapaniwala na sinasaktan siya ng sarili niyang ina. Hindi mo sasaktan ng kapatid ko. Wala kang papakialaman sa pamilya Santillan, Lance. Hindi pa ba dapat? Tapos na ang lahat ng ito. Hindi pa ba sapat na iginugol ko ang halos kalahati ng buhay ko para lang masamahan ka sa mga Villarasa? Dapat masaya ka kasi may sarili kang pwesto doon. What we should be thinking now is a merge. Pagsamahin natin ang dalawa na organisasyon nang sa ganun maging malakas ito. Itinulak ni Lance ang ina at naghandang umalis. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Gusto niyang manakit. Subalit hindi niya pwedeng padapuan ang palad ang ina. Kahit ano man ang nilihim nito sa kanya, hindi magbabago ang tiniis itong hirap. Kasama siya. Lance, makinig ka sa akin! Tili nito. Mama, magkakapamilya na ako. Shane is pregnant. Ngayon, gusto niyo pa makipagsosyo ako sa mga Santillan? Hindi pa ba sapat na alam yung tinarget nila ako pero mas pinili yung manahimik? Oh, shut up, Lance! Tama ng paglulukuhan niyo ni Shane. She's not pregnant at all. Nawalan ng lakas ang buo niyang katawan. Ano sabi niyo, Ma? I faked everything. Maging ang doktor na gumagawa ng procedure kay Shane, binayaran ko lang. Wala talagang laman ng tiyan ng babaeng yun. I know the importance of having your firstborn, Lance. Danas ko ang hirap dun sa tatay mo. Alam mo ba hahayaan kitang magkanak sa isang pipitsuging maid? Dumilim ang mukha ni Madam Rosa. Nag-i-ilusyon lang ang dalagang yon at todo bigay naman siya sa pag-arte. Feel na feel niya ang pagdadalang tao. Is she worthy having your baby? Hindi. Ikaw ay anak na isang Santillan at nag-iisang boss ng pamilya Villarasa. Anong meron si Shane? Wala. Nadurog ang puso ni Lance sa narinig. Tumango siya. Isa kang Santillan, Mama. Niloko mo kaming lahat. Hindi kita niloko, Lance. Madali ka lang talaga magtiwala. You never question everything I tell you. That's because you're my mother! Ikaw pa pala magbebenta ng kaluluwa ko! Determinadong umalis si Lance. Humawak siya sa pinto at saglit na nilingon ng ina. Hindi ko mapapatawad ang ginawa niyo sa amin ni Shane. She was a very, very kind woman. Nagawa mo siyang linlangin at insultuhin kahit di ka naman niya pinapakailaman. Aalis kami ng bahay ngayon din. Huling aniya bago tumuloy paglabas. Nakatanggap siya ng text sa ina habang lula ng kotse. Humingi ito ng tawad bagkos nagawa nitong mag-utos. Pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko. I will merge everything in the end.
It will be good for us. It will be the end of everything. Listen to me, Lance. Umabot ka sa edad na to ng buhay kasi nilaban kita. Ako naman ang pagbigyan mo. Nasapo ni Lance ang dibdib. Maintindihan niya kung pera at paghihiganti ang dahilan kung ba't tinulungan ng kanyang ina ang mga Santillan. Pero ngayong nalaman niyang gusto lang nitong pagsamahin ang dalawang organisasyon, mas lalo lang siyang nasaktan. Dugo at pawis niya nagtulak na yumabong ang organisasyon sa huli. Para bang ginamit lang siya ng kanyang ina para pahinugin ang isang puno bago pitasin ng matatamis na bunga. Hindi siya nito pinrotektahan dahil sa pagmamahal. May gusto lang ito makuha kaya siya inalagaan. Wala itong pake na nasaktan siya o hinahabol ba ng mga naagrabyadong kliyente. Inalala niya si Shane at ang kanilang anak na nasa imahinasyon lang pala nabubuhay. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Umuwi siya. Agad hinanap ang dalaga. Nakita niya ito sa kusina, umiinom ng gatas. Maingat nitong binubuksan ang ilang gamot na makatutulong sa pagsusupplement sa pagbubuntis. May maliit na ngiti sa labi ni Shane habang hinahaplos ang tiyan. Bumaba ang tingin ni Lance sa flat na espasyo sa harapan ng babae. At muli niyang narinig sa tenga ang sinabi ng ina. Tilted pregnancy. Yun pala wala talagang bata. Hindi ako magiging ama at nagsusuka si Shane para sa wala. Marahil na paniwala ang utak ni Shane na buntis ito. Kaya sumasabay din ang katawan sa pagpapakita ng sintomas. Sigurado siyang masasaktan ng dalaga oras na malaman ng totoo. Lance! Uwi ka na pala, kamusta? Inabot nito ang kamay at pinatong sa tiyan. Pakiramdam ko, sumisipa siya. Nararamdaman mo ba? Napapikit si Lance. Hinalikan niya ang noo ni Shane at di sumagot. May sasabihin ako sa'yo, pero bago yun, gamitin mo muna ang pitin na binili ko sa pharmacy kanina. Para saan to? Namutla ang mukha ni Shane. Pumunta ka ng banyo. Sasabihin ko sa'yo. Isang oras na wala si Shane sa kanyang paningin. Nung bumalik ito inilapag ng babae ang 5 stick ng pregnancy test sa kanyang harapan. Lance, negative lahat ng to. Tanong ng dalaga sa nanginginig na boses. Nawala ang katiting na pag-asa sa dibdib ni Lance. Niyakap niya na lamang si Shane habang pinapaliwanag ang nangyari kanina. Noong una hindi ito umimik. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang luha sa kanyang damit. Nagluluksa si Shane para sa batang hindi pala nabuo. Lumipat ng bahay sina Lance at Shane. Dinala niya ang babae sa isang tagong property bago kinausap ang mga tauhan. Sa loob ng 5 buwan, walang inatupag si Lance kundi humanap ng kliyente. Nagpadala rin siya ng mensahe sa ina. Pumayag siya sa gusto nito mangyari kapalit ng pagsauli ng mga Santillan sa mga ninakaw na armas. Agad na pumayag si Madam Rosa. Naintindihan niya sa wakas na hindi basta-basta ang pagkakakilanlan ng kanyang ina sa kalabang organisasyon. Buti at hindi mo na dinala rito yung mama mo. Magkatulad nga kayo ni Roman. Ang gagong yun. Nagpadala kay Rosa. Ikaw naman nagbulag-bulagan. Pinapatay ka ng mga tauhan ng nanay mo. Saad ni Natalia. Galit ito. Hindi lang si mama ang namamahala sa mga Santillan. Marami silang magkakapatid. Natigilan ng ginang. Gulat ito sa kanyang pagiging mahinahon. Anong binabalak mo, Lance? Gusto ko silang ubusing lahat. Pati ang nanay mo. Matipid siyang umiti. Niloko niya ako. Hindi ako papayag na mapunta lang sa walang pinagpaguran ko. Dati ko pa sinasabi na mapagsamantala ang babaeng yun. Pero ako pa masama. Anong gagawin mo? Basta patungkol sa pagganti kay Madam Rosa, agad na pumapayag si Natalia. Sabik na sabik itong makita na magpatayan silang mag-ina. Ito-turn over ko ang pamamahala sa Villaraza kay Mama. Kapalit ang mga armas na kinuha nila. Kailangan natin ibigay ang order ng mga kliyente. Dahil kung hindi, pag-iisa-isahin nila tayo. Gagamitin natin bilang rason yun para ipaubaya ang organisasyon sa mga Santillan. Kapag kompleto sila, sa araw ng nakatakdang pagpirma, saka natin sila tatambangan at uubusin.
Huminang ang mga mata ni Natalia. Kakausapin ko sina Flor at Sebastian. Magugustuhan nila yung balak mo. Tumango si Lance. Nag-draft siya ng kasulatan. Lahat sila pumirma sa dokumento. Nagbigay din ng thumbprint sina Natalia, Flor at Sebastian. Kinagabihan, nakatanggap siya ng isang tawag. Isinauli na ng mga santilya ng mga armas na ninakaw. Sige, papunta na ako. Sagot niya bago binaba ang tawag. Makalipas ang 1 linggo, bumangon si Shane. Agad na inasikaso ang mga damit na susuotin. Inayos niya rin ang para kay Lance. Maingat siya sa bawat kilos. Ayaw niyang makita ang sariling tiyan. Nasasaktan pa rin siya. Sa tuwing naaalala ang mga nagdaang buwan, galit siya kay Madam Rosa. Siguro tuwang-tuwa ito habang nakikita siyang naglilihi o naduduwal kahit walang baby sa kanyang tiyan. Pinalabas ito na buntis siya para isalba si Lance. Makikisimpatya sana si Shane. Kung di niya nalaman na kaya lang ito naging protective, para maipasa ni Lance ang pamumuno ng Villaraza sa kanya. Handa ka na? Pagpukaw ni Lance sa kanyang pansin. Oo. Ngumiti siya bago inabot ang kamay ng binata. If I ever don't come alive, gusto ko malaman mo na mahal kita, Shane. Kung maulit ang lahat, I would choose you and no other woman. Para sa akin, ikaw lang ang pwede mag-iina na magiging anak ko. Madamdaming sambit ni Lance. Huwag ka nga ganyan. Mabubuhay tayong dalawa tapos gagawin natin yung sinabi mo. Sisikapin natin. Ang biyahe papunta sa baluarte ng mga Villaraza ay malamig. Naging mabilis ang transportasyon. Na tila ba maging ang araw, gusto nang tapusin ang lahat ngayon. Pagpasok sa isang bulwagan, agad na sumalubong sa kanila si Natalia. Formal ito at may maliit na ngiti sa labi. Pakhan, dito tayo. Salamat. Nagharap sa wakas ang pinuno ng mga Villaraza at haligi ng mga santilyan. Naunang ngumiti si Madam Rosa. Lance, maraming salamat at nakinig ka kay Mama. Hindi mo pa rin ako matiis. Buti naman, umpisa na natin ang seremonya. Malamig na pagputol ni Lance sa ginang. Napapahiya itong yumuko. Di bale, pagkatapos ng araw na ito, uuwi ka pa rin sa poder ko. Kumuha ng kupita ang isang tauhan. Tinignan ni Lance ang loob kung walang kahit ano. Ganon din ang ginawa ni Madam Rosa. Kumuha sila ng punyal at sinugatan ng kamay. Unang pinatuluan ni Lance ang kupita bago sumunod ang ina nito. Magkahawak kamay ang sugatan nilang palad habang iniinom ang pinaghalong dugo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lance, samantalang lumawak naman ang ngiti ni Madam Rosa. Love really makes you stupid, Lance. Pwede mong ilaban ang posisyon mo, pero dahil ayaw mo mapahamak si Shane, papayag ka na lumagapak sa lupa, wag lang siyang masaktan. Nagangat ang tingin ng lalaki at sinalubong ang mata ng sariling ina. I feel sorry for you, Mama. Hindi mo mararanasan ang pagmamahal na tinatamasa ni Shane sa akin. No one will love you to the point of sacrificing oneself. Kahit ako na anak mo, hindi ako papayag na maghirap para sa'yo. You deserve less for using me. Nabiyak ang kalmadong ekspresyon ng ginang. Huminga ito ng malalim para itago ang panginginig ng balikat. You ungrateful child! Enjoy everything, Ma'am Rosa. At the cost of your own son, you finally got the power you wanted for so long. Huling sabi ni Lance bago tumalikod at umalis. Ang tanging tanda na minsan na itong naging pinuno ng Villaraza Organization ay ang paso ng isang medalyon sa likod. Tapos na ang serbisyo ni Lance, pwede na itong umalis. Teka, ang mga armas sa warehouse, naipamigay mo na ba sa mga kliyente? Tumango si Lance. Tapos na. Huwag kayong mag-alala. Inilihis ni Shane ng tingin at hinila ang lalaki paalis. Tinunaw ni Lance ang armas na tinutukoy nito. Walang may de-deliver sa mga kliyente kundi kahon na may lamang bato sa loob. Hindi na kontento si Vladimir at tumawag sa cellphone.
Sir, natanggap niyo ba? Ano ka mo? Singhal nito. Pigilan niyo sila! Tinablan nila sa mga armas. Agad na humugot ng baril si Lance. Pinaulan na ng bala ang mga humahabol sa kanila. Inihanda naman ni Shane ang kanilang sasakyan na gagamitin sa pagtakas. Pakhan, mag-ingat kayo. Pahabol na sabi ng isang tauhan habang binibigyan ng cover si Lance. Hindi na ako ang leader ng grupo. Malaya na kayong sumunod kay Rosa. Alis na kami ng kapatid ko oras sa makalayo kayo. Kung nakaya niyo maging malaya, susunod kami sa yapak niyo. Nakalista ang pangalan niyo sa organisasyon. Hindi madali yan. Nakita namin ang ginawa niyong pagtunaw sa mga armas. Sinunog din namin lahat ng ledger, pati ang mga dokumento ng mga lumipas sa 2 taon. Tugon ng tauhan. Tinapik nilan sa balikat nito. Good. Magkikita pa tayo sa susunod. Salamat, Lance. Natigilan ng lalaki. Ngumiti ito sa tauhan bago tumango. Cover me. For the last time. Masusunod. Pinaharurot ni Shane ang sasakyan. Pinanood niya sa salamin nito ang pagpulasan ng mga miyembro ng Villaraza Organization. Mukhang karamihan sa kanila hindi boto sa bagong leader ng grupo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lance. Pinabilis pa ni Shane ang takbo ng kotse. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso, pero tumitibay ang kanyang loob sa bawat metrong tinatawid. Sasamahan kita sa kahit saang sulok ng mundo, Lance. Kumindat ito bagong umisi. You're the bravest woman I know, Shane. Maghanap tayo ng yate na masasakyan. Hindi tayo mahahabol ng mga yun sa dagat. Tumango siya sa kanapakagat labi. Nagugutom ako. Maghanap po na tayo na mabibila ng pagkain. I promise myself, you'll never go hungry with me. Gusto ko ng tinapay. Saglit na natigilan si Lance. Naglilihi ka pa rin ba? Sinapok niya ang braso ng lalaki. Napaigik ito sa sakit. Hindi alintana ang kapahamakang nakasunod sa kanila. O ang posibilidad na baka bukas, hindi na sila makangiti. Ang importante ngayon ay ang tamis ng kanilang tagumpay. Makalipas ang 4 na buwan, tumingkayad si Shane sa railing ng yate at sumigaw sa malawak na dagat. May lansa ng simoy ng hangin pero pinapakalma ng marahas itong bugso ang kanyang excited na puso. Sabik na siyang maranasan kung anong dadalhin sa kanya ng panahon. Sa wakas, naging malaya na rin sila ni Lance. Mula sa sapot ng masalimuot nilang nakaraan. Ibinaba ni Shane ang tingin sa tiyan at lihim na napangiti. Noong nalaman niyang hindi siya totoong buntis, nabalot siya ng hiya. Nakaramdam siya ng mga sintomas na inakala niyang dulot ng pagdadalang tao. Pero yun pala false alarm ang nangyari. Napaniwala ang kanyang isip, kahit pa wala namang laman ang kanyang sinapupunan. Mabuti na lang at binigyan sila ng biyaya ngayon. Ang malupit na biro ni Madam Rosa sa kanya noon, nagkatotoo sa wakas. Hindi na ito dala ng utos o utang na loob. Walang napipilitan at ligtas na siyang magbubuntis sa anak nila ni Lance. Ito ang greatest revenge niya sa manggagamit na si Madam Rosa. Kahit pa ina ito ng kanyang partner, galit pa rin siya sa kasakiman nito. What are you laughing about? Mukhang nagkakalaman ka na ulit. I love that for you. Malambot na ulit siyan mo. Lokong tuwag ka nga. Gusto kong ubusin yung cupcake sa tray. Ayaw mong ibigay. Mamaya niyan. Mabubusog ka na pagdating ng dinner. I promised you mas masarap ang putahe pagdating ng hapunan. Ayoko makita na pinipilit mo yung sarili mo makaubos ng pagkain. Ang mangyayari, sasakit ulit ang tiyan mo. Eh bakit ba? Pandalawang tao na yung kain ko ngayon eh. Masayang aniya. Natigilan si Lance at pinakatitigan ang kanyang muka. Don't play with me, love. Totoo ba? Ba't kita lolokohin? Mahal kita, Lance. Sinabi ko na hindi ako tulad kay Madam Rosa, hindi kita lolokohin. Hindi kita lalamangan sa kahit anong bagay. Natunaw sa wakas ang duda sa mga mata nito. Napalitan ng malawak ng ngiti. Ang nakapisil ng mga labi. I'm glad you chose me. Kung pinili mo umalis, maintindihan ko. I will hate you a little. Pero hindi na kita aabalahin. Totoo yan? Nope, I'm bluffing. Susundan kita at tatakutin ko lahat ng lalaki magtatangkang ligawan ka. Do I look like a saint to you, love? Kala ko ba, iniwan mo na yung mga ganyan. Aniya at tinampal ang pisngi ni Lance. I can't get out of the jungle, love. But
You can take the animal out of this man. Inipit nito ang ilong sa kanyang pisngi at gumiti. I can eat you alive? Bastos to? Ikaw lang kilala kong lalaki na kangiti habang sinasabi yan. Kung ibang babae pa to, nireport ka na sa pulis. Come on, love. You know what I mean. Oo na. Anong sauce ang gusto mo? What sauce? Sabi mo, I can eat you alive. Kala ko pa naman. Totoo. Ayan ka na naman sa mga empty promises mo. Stop being silly. Maaga pa. We talk about those things kapag gabi na. Okay. Tinawagan ka ba nila ulit? Baka pinaghahanap ka pa rin nila. Galit pa rin si Madam Rosa. Nalugis sila sa pagbabayad ng mga kontrabandong sinira natin. Sinadya kong galitin ang iba naming kasosyo nung ako pa ang leader. Maraming utang ang pamilya Villaraza. All they can do is chase my shadow. Wala akong interes na ipagpatuloy ang pagiging pakhan. Pagkatapos sa mga nalaman ko. My life only revolves around you now, Sinta. Wala nang iba. Good. Nung nasa inyo tayo, lagi silang inaasikaso mo. Ngayon tayo na lang. Sana naman, mapagtuunan mo na kami ng pansin. Magkaka-baby na tayo. Only you can order me around. Lakas talaga ng loob mo. Ayaw mo. Gusto, Shane. I will forever be willing to be your servant. Let's get married in every country we visit. Para oras na mapagod ka sa akin, wala ka matatakbuhan. I will be your husband. Anywhere in the world. Di ako natatakot, Lance. Good. Don't be scared of me. Habang buhay tayo magsasama kaya, walang lugar ang takot sa pagitan nating dalawa. Tumanda si Shane na wala siyang makabuluhang nagawa sa buhay. Marami dyan ang may malalaking pangarap na gustong maabot siya pero kontentong mamuhay ng simple at ligtas. Sa hirap ng panahon ngayon, kahit ang hiling na wag magutom, mahirap na abutin. Ano pa kaya ang kagustuhang maging guro, doktor, abogado o pulis? Nakasimento na sa kanyang isipan. Natatanda siyang walang mahalagang ambag sa lipunan. Ikinakahiya niya yon lalo pat napapaligiran siya ng mga taong matatayog ang pangarap at buong puso kong magsumikap. Hindi niya inasahan na darating sa kanya ang misyon ni Madam Rosa. Tinanggap yun ni Shane habang iniisip na yun ang siguro ang pinaka-exciting na mangyayari sa tanang buhay niya. At nagkamali siya dahil panimula pa lang pala yun. Sunod-sunod pang darating sa kanya ang mga nakakakabang eksena at nakakakilig na tagpo. Hindi boring ang buhay kung tayo mismo ang unang magre-reach out para abutin ang isang oportunidad. Kung nais mong may magbago, kinailangan ikaw muna ang humakbang para umusad kahit konti. Yun ang ginawa ni Shane. Posibleng hindi magiging masaya ang wakas, kundi si Lance ang nakapares niya. Subalit inisip niya na lang na pinasadya ito ng tadhana. Pinanindigan niya ang desisyon at sinuklian ng happy ending ang kanilang katatagan. Hinarangan man ng mga revelasyon, naging matibay ang kanilang mga puso. Yun ang pangunahing sangkap upang magwagi sa lahat ng hamon ng buhay. The end.